Hello fire signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Naka-gloves ako kasi nahiya na ako ipakita yung maugat kong kamay. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Ikaw na lang magpalit ng situation kasi may posibilidad na ipakita ko ano yung nasa isip mo or nararamdaman. Ang unang message ay turn back time. May person na gustong bumalik sa nakaraan. Binibilang ko lang guys kasi 4 yung kailangan natin pero kulang. Naguguluhan ako. Ngayon pa lang ata nagigising yung person mo. Teka lang guys, bilangin ko ulit kasi 3 pa yung kailangan natin. Ay ayan, 3 na nga. May nagawa ba akong mali? Mukhang meron. Ako talaga nag-decide ano. Farewell. Naku, may nagpapaalam na. Magkakatugma na yung cards. Ito yung last. Pwedeng tayo na lang ulit. Dahil sa magkakaiba tayo ng sitwasyon, nasa sa iyo kung tatanggapin mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin kung ano yung financial problem ng mga fire signs, kung ano yung main na dahilan, ano ang dapat gawin, at ano ang hadlang. Ito yung unang mystical card mo, self-acceptance. Yung pagtanggap mo sa sarili mo ang pinaka-importante sa lahat, kaysa sa yung pagtanggap ng kapwa mo sa iyo. Alamin na natin kung ano yung main cause ng financial problem mo. Guide lang ito guys yung mga sasabihin sa iyo para syempre alam mo kung ano yung pwede mo pang magawa sa problem or situation. The Strength, 7 of Pentacles, Knight of Cups. Sa mga cards na ito, meron kang kakayahan para maging successful. Pero, kailangan yung bang makontrol mo din or practicein na makontrol yung emosyon mo. At saka, binibigyan ka rin ng warning na magkaroon ng plano patungkol sa financial. Kasi ang ilang fire signs, masyado kang mapagbigay. Yun yung nahihirapan kang makontrol. Ituloy mo yung pagtulong pero kailangan ng limitasyon. Sa career or business, huwag kang padala sa takot mo or pagdududa kasi malaki yung potential mo. Unti-unting magkakaroon ng katuparan yung mga pagsisikap mo sa trabaho o kaya sa negosyo. Kaya mag-focus ka lang sa energy mo. At saka magaling ka sa pakikipag-usap, negosasyon. Kaya magagamit mo yan sa career mo o kaya sa negosyo. Para sa ilang single, may potential person na may pagkamakulit na ikaw yung gusto niya. Ang ilan naman sa inyo na single, naaalala mo yung past relationship mo. Maybe nagparamdam sa iyo yung past person mo. Kaya naiisip mo ngayon kung ano talaga yung gusto mo sa next na relasyon or relasyon sa future.
Meron namang potential person or maybe ikaw ito na urong sulong. Kasi hindi mo pa alam kung ano yung magandang timing para ipaalam doon sa person na gusto mo siya. Ito naman yung card para sa ano ang dapat gawin. Health. Connected ito sa self-acceptance. Nagkaroon ka man ng sakit, sobrang busy ka man, or kahit ano ang figure mo. Kailangan protektahan ng energy at saka pahalagahan ng sarili. Ang ilan na nasa relationship, magkaroon man kayo ng matinding problema ng person mo, ay mas lalong magiging matatag or mas close pa kayo sa isa't isa. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, umiiwas yung person mo na magkaroon kayo ng argumento. Ang ilan naman, nag-iipon na kayo ng person mo para sa pagpapakasal. The Hierophant, the Emperor, Six of Swords. Ito yung cards mo para sa ano ang dapat mong gawin patungkol sa financial problem mo. Sa mga cards na ito ay pinapakita na yung bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, kailangan sa iyo magsimula yung pagkontrol. Ikaw yung charge. Nakikita mo sa cards, di ba may bangka, tapos may sakay. Ikaw yan. Kapag binigay mo yung bangka, sa'yo yung sagwan, sino na lang yung maaasahan? Kaya pinapakontrol sa'yo yung sitwasyon, sa'yo magmumula. At ang mahirap pa nito, kailangan mong maging kalma kahit na yung mga tao sa paligid mo ay tensyonado. Nakadalawang cards ka na kasi na maganda yung karir mo at saka yung bang nasa ibang bansa yung trabaho mo or connected. Nakatatlong cards ka na yung sa financial, kailangan ikaw yung nagmamanage at saka yung traditional na pamamaraan kung paano mo ito iipunin at saka yung ikaw yung nakakaalam. At saka single ka man or nasa relationship, kung merong person na sinusubukan ka or binalikan ka ng past person mo, alamin mo kung ano yung motibo. Kasi sa totoo lang, okay yung buhay mo eh. Kaya lang, magulo yung ibang taong nakapaligid sa iyo. At saka ang advice ng mga cards, single ka man or nasa relationship, mas piliin yung kalma na sitwasyon, healing at stable. Huwag kang padala sa mga negatibong energy ng iba. At saka sa mga single, nakadalawang cards ka na kung meron kang person na nagugustuhan, maging open ka sa feelings mo. At ang ilang single naman, nakatatlong cards ka na may bagong person na darating sa buhay mo, na stable siya at saka committed sa relasyon. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na yung relasyon nyo ng person mo ay magtatagal. Lalo na kung ang pipiliin mong direksyon ay sa tama. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkaroon ka na ng lakas ng loob, naiwan yung relationship nyo ng person mo. Nagkakaroon na ng healing pagkatapos na iwan yung abusive at mapagkontrol na person. Feelings. Maybe ang ilan sa inyo, ikaw yung person na ayaw mo nang magmahal, hindi totoo yung love. Pero sa totoo lang, ikaw yung person na kapag nagmahal, walang katumbas, walang hangganan. At kapag hindi mo ulit naramdaman yung feeling na ito, hindi mo ulit maibibigay yung pagmamahal na katulad ng nilaan mo sa iba. Ang ilan sa inyo, di ba nga, nagkaroon ng healing, iniwan mo yung relationship nyo, merong person na makaka-realize na ibalik yung stability ng relasyon nyo. Dito na connected yung mga puting cards. Page of Cups, Page of Swords, at Five of Pentacles.
Ito yung mga cards para sa hadlang, sa financial problems mo. Para hindi magkaroon ng hadlang at saka delay, nakadalawang cards ka na kailangan ng pagpaplano at saka negosasyon. At saka guys, napansin ko lang sa lahat ng cards mo na merong person na hindi naman siya yung nagpagod, pero siya yung nag-oobliga sa iyo. Halimbawa, ganito na nga yung sitwasyon, pero kailangan magpakita naman siya ng emosyon or concern sa iyo. Matutugunan mo yung mga problema mo sa financial kasi temporary lang naman ito eh. Pero kailangan mo pa rin maging maingat para hindi mawala sa iyo lahat. Katulad nga ng nabanggit kanina na 50-50 lang. Yung bangka iyo sa kanila sagwan. Sa health, 3 cards na ito ang nagsasabi na magkakaroon na ng clarity kung ano talaga yung nararamdaman mo sa katawan mo. At ang ilan sa inyo sa health, nakatatlong cards ka na pangalagaan mo yung sarili mo kasi nagkakaroon ng health issue sa iyo. Ang ilang single, naka-4 na cards ka na meron kang person na nagugustuhan pero hindi mo sinasabi yung feelings mo. Kasi ang ilan sa inyo kaya ka walang lakas ng loob kasi andun yung pagdududa at takot dahil na rin sa hindi magandang nangyari sa nakaraan. Pero ang ilang single, magkakaroon ka na ng bagong karelasyon. Ang ilan na nasa relationship, magkakaroon ng engagement o kaya magkakaroon na kayo ng baby ng person mo. Ang advice ng mga cards, kapag ka nagkaroon kayo ng konting problema ng person mo, huwag nyo na itong palakihin. Pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkaroon na talaga ng matinding problema at nahihirapan na kayong ayusin ng person mo, kaya nagkahiwalay kayo. Ang ilan naman nagkahiwalay dahil sa health problem, financial issue, betrayal, o kaya bigla na lang nawala yung person mo. Ang advice ng mga cards, kahit gaano man kahirap ang sitwasyon, kailangan nyo itong pag-usapan para hindi na mangyari yung nakalagay sa puting cards na kung kailan kalma na, okay na lahat, may gustong bumalik. 2, 4, 3, 8. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps. Eight, 8. Abundance and all good things are coming your way. Kuha pa tayo ng 3 additional cards kung ano pa yung masasabi. At para sa mga single, nireject ka ng person na nagugustuhan mo, ibig sabihin hindi pa talaga siya yung para sa iyo. Katulad nitong 5 of Cups na kailangan ng healing, nasa proseso yan. Ano man yung naging kawalan, meron pa rin magandang resulta yan sa iyo na makakatulong para sa future mo. Itong The Lovers naman ay kailangan ng fair decision sa buhay mo patungkol sa love or partnership. Merong reconciliation na magaganap sa taong connected sa iyo. Itong 10 of Swords naman, ipinapakita na yung mga negatibong dumarating sa iyo ay oportunidad, kaya hindi mo kailangan mawalan ng pag-asa or maging malungkot. Kailangan ng pag-aksyon para sa positibong resulta.